Finally nga ay napatawad na ni Sekim itong si boss kaya naman okay na ulit sila. At grabe nga ang kanilang sweet moments na nagpapakilig sa atin. Samantala, kinabukasan naman ay sinundo ni boss itong si Sekim at pagtatanong niya na bakit nakapang-office siya, gayong meron silang date. Dagdag pa ni boss na bawal muna siyang pumasok sa office dahil magdi-date sila at may surprise siya para kay Sekim. Gusto ni boss na mag-shopping si Sekim at nang nasa mall na sila ay nagustuhan ni boss ang mug na may dalawang nakalagay na The Boss at ang isa ay The Real Boss. Sinabi naman ng cashier na mabenta sa kanila ang mug na yon lalo na sa mag-asawa. Nagtinginan naman si boss at Sekim, sinabi ni boss na perfect at kukunin na nila dahil sakto at magugustuhan yon ng kanyang asawa. Gusto pa sanang sabihin ni Sekim na hindi pa naman sila mag-asawa pero sinabi ni boss na naghihintay na ang cashier. Ang sumunod naman na pinuntahan nila boss ay ang merry-go-round at sinabi niya kay Sekim na doon dati nakapwesto ang bahay kung saan sila nakulong nung kinuha sila ng babae. Inalam lahat ito ni boss at naisip niya at nagpapasalamat pa rin siya dahil ang sad memory nila noon ay napapalitan na ngayon ng happiness at hindi na nakakatakot na alaala. Dahil ang lugar ngayon ay isa ng merry-go-round na kung saan ay nagpapasaya na sa mga tao. Meron din silang isang lugar na pinuntahan kung saan ang dating bahay nila Sekim ay doon nakatayo. Tuwang-tuwa nga si Sekim nang malaman niya na andoon dati ang bahay nila pero ngayon ay isa ng magandang water fountain at may wishing well pa. Masaya nga si boss na sa wakas ay napag-uusapan na nila ang mga ganong bagay ni Sekim. At unti-unti na nila itong nalilet go. Sa kabilang banda naman, nagdesisyon itong si Cyrus na bumalik na lang sa Berlin at matagal itong mawawala. Kaya naman nag-aalala ang kanyang mga magulang. Ang gusto nila ay sana hindi na ito umalis pa. Kaya naman nalaman ito ni Brandon sa kanyang ina kaya hindi siya nagdalawang isip na kausapin ng kanyang kuya. Sinabi ni Brandon na bakit pipiliin niya na namang lumayo. Sinabi naman ni Cyrus sa kanya na bakit nagpanggap siya ng walang naaalala at dahil sa ginawa nito ay tumanda itong may galit sa kanya at galit na rin sa kanyang sarili. Dito na humingi ng sorry si boss sa kanya at ang akala niya ang pagpapanggap na yon ang pinakamagandang solusyon sa kanilang lahat at akala niya ay magiging okay na kung magsasakripisyo siya. Pagpapaliwanag pa ni Brandon kay Cyrus na noong narinig niya na sinisisi ng kanyang mama ang kanyang sarili kung bakit nangyari yon sa kanilang dalawa, doon na mas gusto na lang niyang maging maayos ang lahat sa pamamagitan na kalimutan na lang ang nangyari at magpanggap na lang ito na walang nangyari. Dagdag pa nga ni Brandon na naging matindi lang ang trauma niya sa nangyari at wala naman dapat ihingi ng tawad itong si Cyrus sa kanya dahil wala siyang kasalanan. At hindi naman ito galit sa kanya. Payo pa niya na mag-move on na itong si Cyrus. Dagdag pa ni Brandon na ngayon ay mag-move on na itong si Cyrus para sa kanyang sarili. Nagawa ring humingi ng sorry ni Cyrus kay Brandon. Kaya naman ang magkapatid ay bati na ulit at nagkaroon na rin sila ng closure kung anuman ang galit na nararamdaman nila sa isa't isa. At ngayon nga ay makakapagsimula ng ulit itong si Cyrus. Yan ang mga dapat nating abangan sa Lunes sa What's Wrong with Secretary Kim.